good song we heard, amen? Were it not for grace, kung walang grasya ng Diyos, walang maliligtas. Oh yeah, mga kapatid. Alright, so welcome now to the most important part of our worship service this morning, the preaching and the listening of God's Word. Tumay tayo lahat. Buksan natin yung mga Bibles natin. Let's go back once again to Joshua 24 in verses 14 and 15. And may I request everyone to let's read together. Amen. Let us read together just 2 verses and then we pray and tuloy-tuloy na tayo. At wag lang kayo matutulog. Amen. Ayan. I hope ready tayo. Alam nyo, maganda na ang ating mga puso ay handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Alright. So, ang ating usapin, mga kapatid, is all about family. Amen. Kaya ito po, actually, this is the continuation of our preaching last Sunday morning about the right decision and direction for your family. The right decision and direction for your family. Kaya tayo, nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay, pag-uusap ko lang, everybody off your cell phones please. I-off nyo muna mga cell phones ninyo. At sa mga kabataan, pag nag-ikot ang mga answers, kayo mga matatagal na dito, at pag may nakita ng mga answers na cellphone na ginagalaw ninyo, kukumpiskahin yan na mga answers at hindi na yan makakabalik sa inyo, ibebenta natin yan pambili ng semento. Right? Hindi patawa yun, totoo yun. Meron ako kanina. Ayan, so siguro makabili din ng ano yan. Kalahating semento to. Okay, verse number 14. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay, sabay-sabay natin basahin. Verse number hanggang 15. Ready, read. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pambira, napakagandang decision yan. Sana may magsasabi ng ganyan na tatay, ano? Alright, so yan ang pag-usapan natin, the right decision and direction for your family. Tayo po'y manalangin. Everybody bow your heads. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you po sa pagdala niyo po sa aming mga guests and first-time visitors. Salamat po sa pagdala niyo po sa anyong mga anak, Panginoon. At please save the unsaved and baptize the converts. Salamat din po sa mga anak ninyo nakikinig sa Google Meet, sa Facebook. At dito po, please pagpalain niyo po kami, Panginoon. At alam niyo po, galing pa ng malalayo yung iba. Kaya dalahin ko po, Panginoon, give me wisdom as I give your words to be a blessing to every one of us this morning, O God. Please don't allow Satan na makikialam, Panginoon, sa pananambahan pong ito. At again, iligtas niyo po yung mga hindi ligtas, Panginoon. At bigyan niyo kami at mabautismuhan po yung mga converts and give us fire and excitement, O God, and hungering and thirsting from Thy words, O God. At umaasa po kami ang pagpapala po ninyo. Patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na pong umupo. Pwede na umupo. Okay, mapo na maayos. Quit moving. Everybody, eyes in front. At wala na pong tatayo-tayo except mga answers natin. Alam nyo, makinig kayo sandali, itong mga answers natin, kaya po na ina-answer kayo nila para makapakinig kayo na maayos ng salita ng Diyos. Amen? Kaya wala mo na, mga mothers, huwag din kayo maligalig dyan, kahit may anak kayo na inaalagaan, pero huwag kayo maligalig. Kung hindi maligalig kayo, kukumpiskahin namin yung baby nyo. No, hindi, biro lang ha.
Hindi. Oo. Hindi. Mga kapatid, nandito tayo, ang sadya natin is the Word of God. Amen? Yan ang sadya natin. So ngayon po ay, alam nyo, ang katulad ng nasabi ko noong nakaraan, ang pamilya ay iyan po ay pinakauna na institusyon na intinatag ng Diyos. Na huwag niyong kakalimutan, walang ibang nagtayo ng pamilya kundi ang Diyos. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakalinaw, Psalms 127, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Maliwanag yun, amen? Maliban na ang Diyos ang magtayo ng pamilya, sino man na magsubok na magtayo ng pamilya alone, mga kapatid, without God, lahat yan walang kabuluhan. Lahat yan walang kabuluhan. Sapagkat kaya nga ang Diyos ang nagtatag ng pamilya sa makatuwid, Diyos pa rin ang magbibuild ng pamilya. So, let us allow everyone, nakikinig lahat, everyone, i-allow natin, mga tatay, primarily, mga kapatid, leaders of the home, mga magulang, na Diyos ang payagan natin, Diyos ang pahintulutan natin na mag-build ng ating pamilya. Because your profession cannot build your family. Your money cannot build your family. Yung pera mo, sasabihin ko sa inyo, yung profession mo, yung kurso mo, kahit anong bagay na meron ka, cannot build your family. Sasabihin ko sa iyo ito, nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka lang ng oras. You cannot build your home without God. You cannot build your home without the Word of God. You cannot build your home without the church. You cannot build your home without the men of God. Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi mo kaya yan mga kapatid. Ako kung wala akong simbahan, wala akong anak na katuwang sa gawain ng Diyos. Kung wala ako sa church mga kapatid, baka hindi na si Sheila ang asawa ko. Ngayon, walang pwedeng makapagyabang sa bawat isa sa atin. Even your life alone, you cannot go alone with your own life without God. Nakikinig kayo? Huwag mo nang subukan. Kaya ko mag-isa kahit walang Diyos. Hindi mo kaya. Sasabihin ko sa inyo, hindi natin kakayanin. Nakikinig lahat? Kaya ngayon, mga kapatid, ito na lamang. Ito, dito sa binasa natin, here is Joshua and Caleb. Nakikinig mga kapatid? Joshua and Caleb. Ito si Joshua, sabi ko nga sa inyo, siya lamang ang tao, kasama niya si Caleb, na nagmula sa Egypt, naglakbay mga kapatid, papunta sa Promised Land, na nakarating mismo sa Promised Land, na original they came from Egypt. Millions of Israelites. Pero sila lamang mga kapatid, talagang nakarating na buhay, talagang nag-survive sila hanggang doon sa Promised Land. At pagdating doon sa Promised Land, talagang nagtagumpay itong dalawang ito. Kasama ang kanilang pamilya. Hindi lang sila mag-isa, kundi kasama nila ang kanilang pamilya na nagtagumpay, nakarating doon sa Promised Land. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pagpili nila ay tama. Ang pinili nila ay tama. Kaya makita niyo dito, sabi ni Joshua dito, sabi niya, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. At ang sabi niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, all right, choose you this day whom you will serve. So, alam niyo ba, as I said last Sunday morning mga kapatid, tayo ayaw sa gusto natin araw-araw na meron tayong ginagawang decision at mga decision sa buhay natin. Tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man, makinig kayo na maigi. Araw-araw na gumagawa tayo ng mga iba't ibang decisions
sa buhay natin. Na makinig kayo. Kaya ang sabi ni Joshua dito, alright, mamili kayo kung sino ang gusto nyong paglingkuran. Yung mga Diyos-Diyosan ninyo o yung Diyos na totoo. Pero ang sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang leader. Amen? Come on, amen. Yan ang magandang leader. Yan ang maayos na leader. Sabi niya, alright, kung pipiliin nyo, anumang gusto nyong piliin, alright, diyan kayo. Pero ang sabi ni Joshua, but as for me, ang saganang sa akin, sabi niya, kasama ang aking pamilya, hindi niya tinanong yung pamilya niya, sapagkat that time, kasama na niya yung kanyang pamilya. Hindi siya nagkonsulta sa kanyang pamilya, kundi sinasabi niya, gumagawa siya ng decision kasabay ang kanyang pamilya. He never consoled his family, mga kapatid, because his own family is with him while Joshua serving the Lord. When Joshua serving the Lord, hindi hiwalay sa kanya yung kanyang pamilya, kundi he is with him, his own family, faithfully serving the Lord. Hindi po sila on and off sa paglilingkod sa Panginoon, kundi they are faithfully serving the Lord. Talagang matapat talaga sila, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, choose the right God for a right direction for your sure destination with your family. Alam mo, pag pinili mo yung Diyos ng Biblia, sigurado yan, mga kapatid, meron kang tamang direksyon. At kung meron kang tamang direksyon, tama ang destinasyon mo. Ha? Nakikinig, amen. Na, makinig ka na maigi, sapagkat itong gusto kong iparating sa inyo ngayong umaga. Anyways, nasabi ko na yung unang punto ko last Sunday. Inulit ko lang ulit para mabanggit. Na, makinig, sa paggawa po ng decision o mga decision sa buhay natin, makinig, titignan po natin palagi itong dalawang side na ito. Number one, negative side and positive side. Nakikinig? Nakikinig ba lahat? Sa paggawa ng decision o mga decision sa buhay natin, laging dalawa po ito. Negative side or positive side or negative side. Now, pag sinabi natin negative side, negative side, it's harmful or bad. Not good. Not wanted. So, thinking about the bad qualities of someone or something, thinking that a bad result will happen, not hopeful or optimistic. So pag sinabi natin negative, ibig sabihin, no, hindi po pwede yan, hindi maganda. At may mga decision tayo sa buhay natin na kinakailangan mag-decision tayo negative. Hindi ibig sabihin na negative ay hindi maganda. Alam niyo, may mga decision din tayo na kaya tayo nagne-negative sapagkat pag nag-negative tayo, nag-no tayo, mga kapatid, makakabuti rin yon. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon, negative ay masama. Hindi po. Like for example, alright, pakinggan niyo na maigi. Halimbawa ngayon, nag-desisyon ka ngayon na huminto na sa paninigarilyo. So, that is negative. Tama? Sinabi mo na, ayoko na. I say no to smoking. I say no to alcohol drinking. So that is negative. Tama? So hindi lahat ay negative, ay masama, mga kapatid. Hindi rin lahat positive ay mabuti. So kinakailangan titimbangin natin na maigi. So pag sinabi naman natin positive, thinking that a good result will happen, hopeful or optimistic, completely certain or some that something is correct or true. So, pag sinabi mong negative, usually, mga kapatid, hindi nakakabuti. Tama? Pag sinabi nating positive,
usually nakakabuti. Pero hindi natin pwedeng sabihin na common negative ay masama. Hindi rin natin pwedeng sabihin na common positive ay makakabuti. So kinakailangan mga kapatid, bawat basihan natin, yan man ay negative na decision, yan man ay positive na decision, kinakailangan, ang mahalaga dito, meron tayong katiyakan sa ating batayan. Pag gumawa tayo ng decision. Amen? Nakikinig ba lahat? Nakikinig tayo lahat. Amen? Sapagkat, mga kapatid, pagka tayo po ay nagkamali sa gagawin natin na decision, hindi lang ikaw ang maaapektuhan, mga kapatid, maging ang mga subordinate mo maapektuhan. Maapektuhan, apektado. Ibig sabihin, merong maaapektuhan, apektado sa mga gagawin natin, yaman ay negative na decision, yaman ay positive na decision sa bawat decisions natin sa buhay natin. At ang matindi pa dito mga kapatid, minsan yung effect, hindi lamang ngayon. Minsan ang effect mga kapatid, umaabot pa ng hanggang first generation, hanggang second generation, hanggang third generation, unto the fourth generation. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibibisitahin ng Diyos, mga kapatid, yung ating lahi unto the first generation. Kaya minsan, sinasabi natin, kaya ganyan itong taong ito kasi yung lolo na, ganyan din siya eh. Nakakarinig na ba kayo ng ganyan? Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung anong nakita natin minsan, yun ho ang nag-i-impluensya sa atin. Kaya nga mahalaga na bawat decisions natin ay iingatan natin sapagkat ang bawat decision natin, makaka-impluensya yan ng iba, yan man ay negative na impluensya or positive na impluensya. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin. Nakikinig tayo ng katulad halimbawa. Pakinggan nyo na maigi ito. Bakit kaya o kailan kaya nagdesisyon si Joshua, mga kapatid? Makinig. Kailan kaya si Joshua nagdesisyon na ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord? Kailan kaya gumawa si Joshua ng decision na ganyan? Doon lamang ba sa chapter na ito, mga kapatid? Noon lamang ba doon nung sila ay nakarating sa promised land? Hindi po. Before sila makarating sa promised land, yun na talaga ang decision ni Joshua at ni Caleb na maglingkod sa Diyos. In fact, mga kapatid, mga binata pa ito maari. Mga binata pa ito, mga ito katulad niyan si Joshua, binata pa lamang ito, wala pang asawa ito, kasama na ni Moses itong taong ito. Kaya, hindi ito first time na sabihin ni Joshua sa kanyang sarili na maglilingkod siya sa Panginoon, kundi wala pa siyang sariling pamilya, ay si Joshua talaga mga kapatid ay naglilingkod na siya sa Panginoon. Meron na siyang ginawang decision na maglingkod sa Panginoon. Amen? Nako, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, tinan mo ito. Ito na ngayon. Medyo umatras lang tayo konti ng pangyayari. Let's go to Numbers chapter number 14. Numbers chapter number 13. Yan. Para makita natin yung kaunting pangyayari dito. Amen? Numbers chapter 13. Yan. Numbers chapter 13. Tingnan niyo po dito. Ito po si Joshua. Ito po si Caleb. Sila po ay isa sa 12 spies na pinadala ng Panginoon ni Moses doon sa Canaan, sa Promised Land, para i-spy ang lugar na Canaan. Ito ngayon, itong pahayag nila. Nandiyan na po ba kayo? Nung sila po ay nandoon, ipinadala doon sa Canaan. 12 po ito. Kasama itong si Joshua at saka si Caleb. Ayan. Sige.
Dito tayo sa Numbers 13, verse number 18 na lang para mabilis tayo. Ipapakita ko lang yung eksena, mga kapatid. Amen? Ito na. Sabi dito, nung pumunta sila doon, ay ang sabi ni Moses sa kanila, alright, pagbalik ninyo, magdala kayo ng mga prutas. Magdala kayo. At pagdating nyo doon, ay pagbalik ninyo, magdala kayo ng prutas. Pero kaya ko kayo pinapapunta doon para tignan nyo kung anong klaseng lugar. Ayan. Sa verse number 18, sabi dito, and the people that dwell it and see the land, sabi niya, what it is in 13, verse number 17. Ano lang natin, 18. And see the land, what it is, and the people that dwell it therein, whether they be strong, kamo makinig kayo, or weak, or few, or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not. Ayan. So, then magdala kayo pagbalik ninyo. Yan, dala sila. Pagbalik nila, mga kapatid, ay ito na ngayon ang mga balita. Nahati na ngayon yung tao. Yung tao, 12 lang sila 12 spies. Nahati ngayon yung 12 ang opinion nila. Nahati. Yung 10, ito ang sinabi nila. Drop down to verse number 28 para makita natin. Sabi nila, pagbalik nila, ito na yung prutas, ito na yung ganito. Alam mo, matindi yung grapes nila. Alam nyo yung grapes nila? Yung isang bulig, 2 tao ang may karga. Ganong kalaki, ganong katataba, ganong katindi yung mga grapes nila. Oh, giant na grapes ang nakakitang ganon. So, ang balita nila, ito na ngayon. Sabi nila, nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled. Ito na, nagbabalita na sila. And very great. And moreover, we saw the children of Anak there, that the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, by the coast of Jordan. So, negative na. Let's go to verse number 31. In fact, sumingit dyan si Caleb. Sabi ni Caleb, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Sino may sabi niyan? Si Caleb. Tingnan natin kung anong sagot ng 10. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants. Ano nakita nila? Mga higante. Amen? The giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers. Sabi ng 10, ang balita nila, hindi natin kaya doon. Kasi ang mga tao doon ay mga higante. Magmumukhang tipaklong tayo sa mga giants na ito. And so, we were in their sight. So, hindi natin kaya. Ang sabi ng 10, hindi natin magagapi ang mga taong ito. Ang sabi ni Caleb at saka ni Joshua, kaya natin, sundin lang natin ang Diyos. Makinig. Kung babasahin natin ang mga verses pa ng mga sumunod, makinig. Ang pinakinggan ng buong congregation, ano nga nyo itong bata?
pakikarga nyo kung kaninong anak to. Pakikarga nyo. Nakakaano yan. Kargain mo sis yung anak mo. Yan. So, makinig. Ito na ngayon, mga kapatid. I hope nasusundan nyo ako. Amen? So, ang pinag-uusapan natin ay yung gumawa ng decision. Nung nagpahayag si Caleb nang sabi nila, kaya natin ito, sumunod lang tayo sa Panginoon. Let us go up at once and possess it. For we are able to overcome it. Ang sabi naman ng mga 10, hindi natin kaya kasi nandoon nakabarikada ang tataas na mga wall ng lugar na ito. Tapos nandoon yung mga higante at ang kalalabasan natin dito, magmumukhang tipaklong tayo sa mga higanting ito. Alam nyo, anong nangyari? Yung buong congregation, makinig na maigi. Ang pinakinggan nila, mga kapatid, ay yung 10 na nag-report ng negative. At ang sabi ng Bible, nagmurmur yung buong congregation. Nagmurmur sila hanggang sa, kung babasahin pa natin yan, wala na tayong oras, mga kapatid. Kinikwento ko lang sa inyo, nagrebelde po yung buong congregation. Come on, nakikinig, amen? They rebelled against Moses. They rebelled against God. I hope nakikinig kayo, amen? Nagrebelde sila. Ngayon, sino ang pinakinggan nila? Yung nag-report, nagpahayag ng negative na hindi nila kayang umakyat o hindi sila pwedeng magpatuloy kasi kung hindi, nagsabi pa sila dito, mga kapatid, mamamatay ang kanilang mga pamilya. Ha? Paano mamamatay ang pamilya nila samantalang Diyos ang kasakasama nila? Hindi nila nakita ang Diyos, mga kapatid, kundi ang mga nakita nila ay mga higante at mga sarili nila. Kung tayo, sabi nila, hindi natin kakayanin ito, mga higante yon, sapagkat ang nakikita lamang nila yung sarili nila. Hindi nila nakita yung power ng Diyos sa kanila. Good night. Kaya ito na ngayon, mga kapatid. Alam nyo, nagalit si Joshua at saka si Caleb. Nagalit sila, sabi ng Biblia sa chapter number 14 in verse number 6. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, ang ginawa nila, rent their clothes. And pinunit nila sa galit nilang dalawa, pinunit nila yung damit nila, and they spake unto all the company of the children of Israel, the land which we passed through to search it, is an exceeding good land. Napakaganda yung lupain na ito, sabi nila. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Ang sabi nila, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. Huwag niyong katakutan yung mga taong yan. Amen. Kundi huwag lang tayo magrebelde sa Panginoon. Sabi nila, for they are bread for us, their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. Makinig kayo. Hindi nyo ba alam na napakaraming mga nagsasabing anak ng Diyos pero takot maglingkod sa Diyos? Ulitin ko kasi hindi kayo sumasagot. Napakaraming mga nagsasabing anak ng Diyos pero takot maglingkod sa Diyos. Nakamukmuk lang kayo sa mga lungga ninyo. Nakikinig kayo, mga kapatid? Alam nyo, ito yung gusto nila mangyari. Alam nyo sa mga Hebrew, pagka pinunit mo, ang costume nila yun eh. Pag pinunit mo yung damit mo, isa sa mga costume na kaugalian nila yan, ibig sabihin, you're showing a deep sorrow.
You're showing a deep mourning, sorrow, despair. So Joshua and Caleb were greatly distressed by the people's refusal to enter the promised land. So grabe yung nila, nalungkot sila. Ay, siya nga naman, dalawa lang sila na nag-report ng positibo, kaya natin ito. May Diyos tayo. Kasama natin ang Panginoon. Huwag lang kayong matakot. Huwag lang kayong magrebelde. Kasama natin. Diyos ang kasama natin. Pero, ang pinaniwalaan ng mga congregation ay yung 10 na nagsabi, hindi natin kaya ito. Makinig kayo mga kapatid. Alam niyo yung kalagayan nila nung araw at kalagayan natin bilang mga Baptist, bilang mga Kristiyano. Actually, parehas lang. Tinan nyo mga kapatid. Pag gumawa tayo ng decision, makinig kayo. When facing a tough decision, don't let the negative cause you to lose sight of the positive. Of the positives. Ulitin ko po. When facing a tough decision, yung bang nagdadalawang isip ka, nag-aalangan ka, anong susundin mo? Ito ba? Si Joshua ba? Si Caleb ba? O itong 10 ito? Makinig. As I said, when facing a tough decision, don't let the negative cause you to lose sight of the positives. Weigh both sides carefully. Don't let potential difficulties blind you to God's power, to help, and His promise to guide. Alam nyo, pagka medyo nag-aalangan ka sa decision na gagawin mo mga kapatid, go back to the Word of God and let the Word of God decide your decision, or let the Word of God be your foundation to make a tough decision in our individual lives. Pag nag-aalangan ka, parang hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Pastor, parang mas pinapaniwalaan mo yung sinasabi ng iba. Kaya mga kapatid, most of the time, you do not believe the message behind this pulpit. And you're listening to these negative people. Mga kapatid, walang magsasabi sa iyo outside this congregation, outside the Word of God. Walang magsasabi sa iyo na magpatuloy ka na maglingkod, magsimba ka, mag-soul winning ka, magbigay ka ng tithes mo. Nobody tell you that. Outside the family of God, outside the church of God, outside the Word of God, walang mag-i-encourage sa iyo, sige, balik ka ng hapon. Sige, maglingkod ka sa Panginoon. Sige, bitawan mo na yung sigarilyo mo. Sige, bitawan mo na yung alak mo. Sige, bitawan mo na yung kabit mo. Walang magsasabi sa inyo niyan, mga kapatid, outside this congregation. But most people outside the congregation, anong sasabihin sa inyo? Wag kang maniwala sa simbahan na yan. Lika, pare, mag-inuman tayo. That's the word. Sige, pero isipin mo na maigi. Alright. Isipin mo na maigi. Could you imagine? Kung noong kabataan ko, pinasok ko ang bisyo. Samantalang ngayon, 50 anyos na ako by God's grace. Ha? Samantalang yung mga babad sa bisyo, kapatid, hindi naman sa pangano ha. Sige, magkatabi kami kung sinong mukhang bata. Huwag sa height ha, huwag sa height. Ha? Ewan ko lang ha, by God's grace mga kapatid, biyaya ng Panginoon lang kung anong meron ako. Come on, amen? Biyaya ng Diyos ito mga kapatid kung anong meron ako. Kaya sa totoo lang, malakas pa rin ako, physically, at ang higit sa lahat na pinapasalamatan ko, yung ibinigay sa akin ng blessing ng Diyos na spiritual na blessing ko. And my salvation. Amen, mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag gumawa kayo ng decision,
Isipin nyo lagi, ito bang decision na gagawin ko? Katulad niyan. Katulad dito mga kapatid. Yung iba nagrebelde na, pakinggan nyo na maigi. Yung mga nakinig sa 10 ito na negative report, mula sa kanilang negative na report, makinig, ito ang nangyari sa kanila. Namatay sila lahat. Namatay sila lahat doon sa wilderness. In fact, right after, na gumawa sila at nakinig sila dito sa 10 spies na ito. Alam mo ba, ang sabi ng Panginoon dito, kung babasahin niyo yan, Numbers chapter 13, Numbers chapter 14, ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ihiwalay mo yung mga rebelde na yan. At pagpapatayin ko sila. Yung mga murmurers na yan, pagpapatayin ko yung mga yan. Alam niyo, mabuti na lamang nakiusap si Moses. Ano sabi ni Moses? Panginoon, huwag mo nang patayin itong mga to. Kasi pag pinatay mo ito, Panginoon, ano na lang ang sasabihin ng mga nakapaligid sa atin dito? Pinagpapatay ng Diyos yan kasi matitigas ang ulo nila. Kaya makinig kayo. Hindi nyo lang alam kung anong tungkulin ng pastor. The pastor is always praying for the people of God to spare your life. To spare your life. Di nyo lang alam yung mga kapatid, na kahit hindi kayo nagsisimba, merong man of God, merong pastor na itinalaga ng Diyos sa simbang ito to pray for you na isang araw, babalik ka at babalik ka at babalik ka at muli kang magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon kahit matigas ang ulo ninyo. Oh yeah, mga kapatid. Most of the time, exactly mga kapatid, itong nangyari dito. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, humiwalay ka sa mga yan at ipapakita ko sa kanila na sila ay mga rebellious people. Makinig, pag gumawa kayo ng decision ninyo, piliin ninyo kung sinong tao ang pinapakinggan ninyo. Pag makikinig kayo sa pulpiting ito, makikinig kayo sa inyong lingkod, mga kapatid. I am your servant. The pastor. Ako mismo na tinalaga ng Diyos dito, mga kapatid. I am God's servant and I am your servant. Na kahit maraming matitigas ang ulo dito, pero anong panalangin pa rin ng pastor? Panginoon, ibalik mo sa church itong Kristiyanong ito. Ibalik mo sa Panginoon, ibalik mo sa simbahan, palambutin mo ang puso niya. At Panginoon, pagtiyagaan natin, ibalik mo ito. Huwag mong pababayaan, Panginoon. That's always the prayer of the man of God. May mga pagkakataon na hindi nyo alam ang decision ninyo. Ginagawa yung decision, matitigas ang ulo nyo, mga kapatid. Pero nang panalangin ng pastor, Panginoon, kausapin mo tong anak mong ito. Na para bang wala kayo naririnig. Ha? Naunawan nyo itong sinasabi ko? Hindi ko alam kung may naririnig kayo, hindi ko alam kung may naririnig kayo, bingi kayo or what, mga kapatid. Pero ang pastor, laging sinasabi, Panginoon, please, kausapin mo itong miyembrong ito. Kaya nga, ito sasabihin ko sa inyo. Number 2, choosing to serve God is the highest and best decisions for you. Decisions you made with your family, for your family, that you will never and ever regretted in your whole life. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung gagawa kayo, mga tatay, mga kabataan, mga nanay, ang bawat individual members ng ating pamilya, kung ngayong umaga, gagawa tayo ng decision katulad ng ginawang decision ni Joshua, ni Caleb, mga kapatid, na gumawa sila ng decision sa buong buhay nila with their own families
to serve the Lord. Kaya makita nyo mga kapatid, sila lamang dalawa ang nag-survive from Egypt going to Promised Land. And they really enjoying with their own families to serve the Lord. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo talunan mga tatay kung ang pamilya nyo ay ipinaglalaban ninyo na kayo buong pamilya na matapat na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa babalik si Kristo mga kapatid. Hindi tayo talunan, kundi nasa mataas na kalagayan ng bawat pamilya natin. That's why I would like to encourage every tatay this morning. Let us bring our family in the highest calling of God. Huwag kayong pumayag mga kapatid ng bawat pamilya ninyo ay apak-apakan lang ng mundong ito, paglalaruan ng mundong ito ng inyong pamilya. But let us go and fight like Joshua and Caleb. Nang sabi nila, I will go and serve the Lord. Kaya natin ito. Huwag lang tayong kumontra sa Panginoon. Huwag lang tayong magmurmur sa Panginoon. Huwag lang tayong magrebelde sa Panginoon. Susunod lang tayo. Yung mga higante na yan, magiging pagkain natin sila. Pero yung mga murmurers, mga rebelde, anong sabi nila? Mga higante yan, mga tipaklong lamang tayo. Pero para kay Joshua at kay Caleb mga kapatid, sabi nila, mga pagkain natin sila. Bakit? Because they know, mga kapatid, Joshua and Caleb, na yung Diyos na pinaglilingkuran nila is the most powerful God. Alam nyo, makinig kayo ha? Ilang mga pamilya ngayon, maging dito lang sa ating simbahang ito, pamilya na hindi nagkakasundo-sundo. Kaya itong mga anak kong ito, hindi siguro nakukuha pa. Yung ginagawa ko sa kanila na, magpipray tayo dito. After the preaching, magpipray tayo bago matulog. Minsan kausap mo sila, gigisingin mo sila, ali kayo mag-pray muna tayo. Yung iba nakagano lang. Walang kagana-gana. Pero pag sinabi mong mag-basketball tayo, andun ka agad sa court. Ha? Walang gana ang mga karamihan na miyembro ng ating pamilya na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because most of our family members, they do not know the God of Joshua and Caleb. Pero alam niyo, kung makilala niyo lang ng lubusan ang Diyos ni Joshua, ha? Mga kapatid, alam niyo ba na bago sila makarating sa wilderness, hinati ng Diyos yung dagat para sa kanila. Come on, shout amen kung naniniwala kayo dyan. Nung hinahabol sila ng mga Egyptian soldiers, at ang sabi ng Diyos sa kanila, diyan kayo dumaan, Moses. At nung sabi ni Moses, Panginoon, dito kami dadaan, dagat ito. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, go forward. Do not go to the left and right and backward. Just go forward. Sabi ni Moses, forward. Dagat ito. Sabi ng Diyos kay Moses, ituro mo yung tungkod mo sa dagat at ahatiin ko ang dagat para sa inyo. And right after Moses, mga kapatid, tinuro yung tungkod niya, hinati ng Diyos yung dagat. Mga kapatid, hanggang ngayon nakakita sila ng mga ebidensya sa lugar na yan, na totoo, nung panahon na yan, hinati talaga ng Diyos yun. Hindi ito kwentong barbero. Hinati ng Diyos at
tumawid sila, mga kapatid, sa dagat, na dry yung dagat. Sino yon? Diyos ni Moses, Diyos ni Joshua, Diyos ni Caleb. Mga kapatid, yun din po ang Diyos natin sa simbang ito. Kaya huwag kayong matakot maglingkod sa Diyos. Amen! Sasabihin ko sa inyo, choosing to serve God is the highest and best decisions you made and you will make, mga kapatid, for your family that you will never regret it in your whole life. Kapatid, wala pang naglingkod sa Panginoon at bandang dulo, nung mamamatay na siya, ay ang sabi niya, nagsisisi ako na maglingkod sa Panginoon. No way. Just like Paul. Anong sabi ni Paul? For to me to live is die, and for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Kaya mga kapatid, si Joshua, kaya nga sabi ni Joshua, that time, alam mo, pagkatapos sabihin ni Joshua ito, nang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pagkatapos niya, mga kapatid, kinuha na ng Diyos si Joshua. Ito naman si Caleb, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? Si Caleb, umidad siya, nagkaedad na siya ng 85 years old. Pero anong sabi ni Caleb? Yung lakas ko nung ako ay 40 years old. Yung lakas ko nung ako ay 45 years old. Katulad pa rin ng lakas ko ngayong 85 years old ako. Alam niyo kung bakit? Because Caleb said, because I wholly followed the Lord. Kapatid, makinig kayo. Maaring mag-deteriorate ang physical na pangangatawan natin, pero dapat ang hindi nagdi-deteriorate yung relationship natin, yung fellowship natin, yung paglilingkod natin sa Diyos. The more na naglilingkod tayo sa Panginoon, the more na dapat tumatamis yung paglilingkod natin sa Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kailanman pagsisisihan yan hanggang sa kamatayan ninyo. Pero makinig, maraming nagsisi na hindi nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon. Nagsisi sila. Malala ko yung laging sinasabi ni Brad Grace. Minsan narinig ko ito kila Brother Bore. Minsan sa mga tatay. Anong sinasabi minsan ng mga to? Kung maaga-aga ko lang nakilala si Kristo, nakarating simbahan, maaga-aga rin akong naglingkod sa Panginoon. Ha? Nakikinig? Samantalang kayong mga kabataan, galing na dyan yung mga ibang tatay, gusto nyo pang pasukin. Ang tawag dyan sa Greek word ay buang kayo. Galing na sa bisyo yan eh. Si Brother Rolly, mga kapatid, nagsisimba na dito nung araw. Pero halos gabi-gabi pa rin, umuwi sa village, lasing. Para yung iba sa inyo na taga dyan, nakatira sa village. Ngayon, lasing-lasing pa rin. Ha? Sige. Magpakalasing kayo, magpatuloy kayo sa pag-iinom nyo ng alak, magpatuloy kayo sa mga bisyo ninyo. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, bandang dulo magsisisi ka. Pero, wala pang nagsisi na tao na totoong naglingkod sa totoong Diyos. I've been serving God for how many years? Nakarating ako sa church 21 years old. Hindi nakaranas ng bisyo. Kaya, yung mga nagsasabing, kinakailangan kasi maranasan mo muna. Mangmang. Ha? Kalokohan yon. Ha? Kaya kayo mga uminom ng alak dito, sige, go ahead. Inom ka pa. Sige, inom ka pa. Ha? At bukas na bukas, malapit ka na. Kasarap-sarap yung walang bisyo. Ha? Kayo mga interns, napakasarap yung walang alak. Napakasarap yung walang sigarilyo. Napakasarap yung
walang kabit. Di ba? Kaya tumigil na kayo sa mga kabit ninyo. Babata nyo pa. Kaya ngayon, para hindi ka magsisisi bandang dulo. Sabi nga natin, ang pagsisisi ay wala sa unahan. Nasaan ang pagsisisi? Nasa hulihan. Magsisi ka man, wala ka na magagawa. Kaya ang pinakamaganda, kung gusto mo ang buhay na walang pagsisisihan, serve the Lord. Just like Joshua. Amen! Di niyo ba napansin? Si Joshua, wala naman siyang sinabi na, Panginoon, akin tong lugar na to. Panginoon, lugar ko to. Wala. Napansin niyo ba yon? Of course, iba naman yung kay Caleb. Ang hinahangahan ko talaga kay Joshua, yung sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ha? Nakuha niyo ba yon? Wala namang ari-arian si Joshua. Wala naman siyang kotse, wala naman siyang mga chariots, wala naman siyang isang bundok, wala naman siyang isang kung ano ng mga pinagmamalaki niya. Basta ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ha? Nung nag-spy out sila, hindi naman niya sinabi na, Moses, akin to pagdating namin dito. Si Caleb lang yun, iba naman yung kaso niya. Pero mapansin niyo si Joshua, wala. Basta ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So anong kayamanan ni Joshua? Serve the Lord. Anong importante kay Joshua? Serve the Lord. Nakikinig mga kapatid? Ha? Na ngayong umaga, pwede mo bang sabihin yan, tatay, manalangin ka sa pamilya mo ngayong umaga. As for me and my house, we will serve the Lord. Tumayo tayo ngayong umaga. Come on, everybody stand up. Dito po tayo. Kunin nyo ang inyong pamilya, mga